Good morning, everyone. Sa umaga pong ito, I would like to tackle something very important sa atin pong lahat. Yan ay walang iba kundi ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ano po ba, pag sinabing babalik siya, ano po ba ito? Rapture po ba o second coming? I'm so sorry, pero there are a lot of people still confused. Ano ang kaibahan ng rapture sa second coming? Merong mga tao na ang kanila pong theory ay wala pong iba kundi yung rapture daw at yung second coming ay one event. Ginagalang po natin ito sapagkat alam ninyo nung ako ay mababaw pa sa scripture, I think the same way also at parang kaparehas din nung darating na ang Panginoon o nakafocus na doon. Yun na, darating na si Jesus. It's all about parang tutulog na yung trumpet. Yan, kasi talaga sa Sunday school, tinuro po yan, tutulog ang trumpeta, which is true. Pero parang may malalim pa dapat na pag-aaral tungkol dito. Sa Biblia kasi, merong maliwanag na distinction yan eh. Merong kaibahan. Merong pagdagit sa mga believers, ito yung tinatawag na rapture of the church. Then, pagkatapos ng rapture, alam natin papasok na po ang Great Tribulation, 7 years po yon. Then, right after that, ito na po yung tinatawag na Second Coming of Christ, which is, ito po yung grandest event. Kaya po sila nalilito kasi sinabi ng Bible, sa kanya muling pagbabalik, makikita ng lahat ng mata. They argue that. Paano yan, Ika? Sa rapture. Hindi naman makikita ng mata. Sinasabi raw natin na secret ang rapture, which is true. Because ang rapture was only revealed to Paul, the apostle to the Gentiles. Nireveal sa kanya ang rapture. Mystery ang rapture. Para lang po yan sa mga believers. Kaya nga po secretly, the Lord Jesus will get His believers at mawawal tayo sa isang iglap dito sa mundong ibabaw na ito. Kling! Ganun lang po. In a twinkling of an eye, that's what the Bible really teaches regarding it. And then right after that, pasok na po yung Great Tribulation kasi doon po matutupad yung 70th week ni Daniel. Matutupad po lahat doon. Yun po yung time ng Israel para sila po ay makapanumbalik sa Diyos at tanggapin nila ang Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesukristo. At doon mangyayari yung pagtangis nila sapagkat sa tinagal-tagal ng panahon, ikaw pala ang Diyos na matagal na naming hinihintay, pero sinipa ka namin, pinapatay ka namin, pinapako ka namin. Ikaw pala yung Mesias. Alam ninyo, ang mga Hudyo, pag sinabi mong Mesias, alam nila ito ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya yung doctrine ng Trinity, kung tutuusin, kung naniniwala silang Mesias si Jesus, tatanggapin nila yan eh. Kaya lang di lang po sila naniniwala kay Lord Jesus. Kaya nga po sinisipa nila yung, kinikik nila yung very thought ng tinatawag na Trinity. Pero talaga po may Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Okay? Kaya nga po yung God the Son magkakatawang tao para iligtas ang buong mundo. Nawindang sila dito, ang mga Hudyo, kasi akala nila ang darating ay ililigtas sila saan? Sa kamay ng mga Romano. Tandaan ninyo, they are under the hands of those Romans noong mga panahon na yaon. Takot na takot at lahat po sila ay talaga po namang maniwala po kayo. Nais makaalpas, nais na makalaya. Sabi nga ng palabas na Ben-Hur, sinabi ng character ni Charlton Heston kay Stephen Boyd na gumaganap na Mesela, kung darating ang araw na madidefeat kayong mga Romano, magiging maligaya ang buong mundo. Diba? Yan, pinaraphrase ko sa Tagalog. Totoo po yan kasi ganun nila kagustong makaalpas o makaalis sa bondage ng mga Romans. Kaya ganun din po pagdating ng Panginoong Hesukristo. No? Pagdating ng Panginoong Hesukristo, supposed to be, sana, tinanggap nila pero nireject nga po nila. Kaya nga po itong darating na 7 years of tribulation, ito po yung time nila for them to realize their mistake. At ang sabi nga po ng Bible sa aklat ng Zechariah, totoong mangyayari na doon marirealize nila, oh, you are our God, you are our Savior, you are our Lord, you are our Messiah. Then iyak sila.
Parang yun nangyari kay Joseph sa mga kapatid niya. Nung nakilala siya ng mga kapatid niya, nagtangis sila, umiyak sila. Sa lahat ng ginawa namin sa'yo, blah, blah, blah. Sabi ni Joseph, it all happened for a reason. Ganon din si Jesus. Yung nangyari po kay Joseph, ito po ay parallel kay Jesus pagdating niya sa second coming. Tatangis ang buong Israel. Yung mga kapatid niya. Tandaan niyo si Jesus ay isang Hudyo. Tatangis ang mga Hudyo. Ikaw pala ang Diyos na nagkatawang tao, na Mesiyas namin. Then, iiyak sila. Then, yun na. Ididipit na ng Panginoong Yesus ang Antikristo at ang false prophet. Then they will realize na si Jesus din pala ang magliligtas sa kanila. Talaga. Kaya lang, ang Panginoong Jesus kasi may dalawang phase ang pagparito niya. Yung first coming at second coming niya. Sa first coming niya, kailangan niya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang para sa Israel, kundi para sa buong mundo. Amen? Kaya tayo naligtas dahil sa finished work ni Jesus. Lahat ng kailangan natin, nasa finished work na po ni Jesus. Ano man yan, nasa finished work na po ni Jesus. Acknowledge the finished work of Jesus. Everything is all about the finished work of Jesus. Okay? Kaya ngayon po, yan po ang purpose kung bakit may tribulation. Kaya hindi po pwede maging one event, ang second coming lang. Darating na yan, rapture na. No. Magkahiwalay po yun. Ililigtas si Jesus yung mga nagtiwala sa Kanya sa church age. Tayo po yun. Yun po yung tinatawag the rapture of the church. Exclusive para sa mga believers niya. Exclusive for the Gentile believers. Siyempre, may makakasama rin po mga Hudyo ron, pero minorities lang po kasi nagtiwala kay Jesus ngayon sa church age. Hindi pa yung tinatawag na majority na lahat. Mangyayari po yan, yung mga dadatnan niya sa second coming niya. Yun ang nakalagay sa Book of Zechariah. I hope nagigets po natin to dahil napaka-importante po na alam natin ang kaibahan ng second coming sa rapture o ng rapture sa second coming. Papasok ang kalituhan dyan, magkakawindang-windang ang mga turo kapag kayan po ay hindi naalaman. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Okay? Jesus is coming soon, anytime, sa rapture. God bless.